God bless everyone. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome po yung ating po mga bisita ngayong pong umaga. Welcome po sa bawat isa at pakisabi sa katabi mo, Happy Father's Day. Sa mga tatay narito, Happy Father's Day. Pwede ba natin palakpakan ng mga tatay? Ang mga magigiting na mga tatay na walang inisip kundi ang kanyang pamilya. Ang pagkakaisa, kapayapaan sa pamilya. Today, as we celebrate Father's Day, I will preach on this subject about the revelation of the Father's will. Yung kalooban ng tatay. Alam niyo po, ang mga tatay sa mundo natin ay nais ng Diyos Ama na nasa langit na kanyang maging reflection. Amen? You see, as human fathers, our desire is to gather our family in one. Ang nais ng tatay talaga ay magkaisa ang pamilya, magkaintindihan, magkaroon ng isang pananampalataya, magkaroon ng layunin sa buhay, maging together forever. Amen? Yun po yung nais talaga ng tatay. Ang magkaisa, magsama-sama, ang kanyang mga anak hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. That is why we celebrate Father's Day. Na nire-recognize natin, ina-appreciate natin ang mga tatay. At kung meron man tatay na nais niya na ang kanyang pamilya ay watak-watak at magulo, hindi mapayapa, hindi yun ang nais ng Diyos sa isang tatay. Hindi yun ang layunin ng Diyos. Yun ay gawa ng kaaway. At naparito ang kaaway. Of course, alam natin ang kaaway, siya rin ay ama ng lahat ng kasinungalingan. At naparito siya para magwasak, pumatay at manira ng buhay, sirain ang pamilya. Ngunit purihin ng Panginoon, meron tayong tatay sa langit na nagmamahal sa atin. And today we recognize Him. Can we give God the Father all the praises, thanksgiving? Praise the Lord. You see, as we celebrate the Father's Day, i-recognize natin yung talagang tatay po natin. Yung ating Ama na nasa langit, na ang kanyang layunin, ang kanyang pong desire, is for all of us to be united in Christ. Tayong lahat magkaisa kay Kristo. Tayong lahat magkaroon ng isang pananampalataya. Tayong lahat magkaroon ng isang layunin na ang Diyos ay maluwalhati sa ating pong buhay. And as I preach this morning, nawa magkaroon tayo rito na tinatawag na connectivity. Mai-connect natin ito sa pamilya. Sapagkat ang Diyos ay mayroong isang napakalaking pamilya, spiritual family, at nais ng Diyos ng pagkakaisa sa kanyang pamilya. Tunghayan po natin sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Epeso, kabanatang 1, talatang 9. Ito ang sinasabi, ipinaunawa sa atin ng Diyos, ng ating Diyos Ama na nasa langit, ipinaunawa niya ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Talatang 10, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipailalim ang mga ito kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Ito yung nais ng Diyos na ating Ama na nasa langit. Nais niya na ang bawat pamilya nagkakaisa, bawat pamilya nagkakaintindihan, bawat pamilya iisa kay Kristo, iisa sa pananampalataya, iisa sa layunin na magsama forever. Together forever. Pakisabi sa katabi mo, merong forever. Ayan. May forever tayo kay Lord. May forever ang family. No? Nais ng Diyos ang pamilya talagang united, nagkakaisa. Nagmamahalan, nagtutulungan. And so, tingnan natin yung verse 9. In the English version, it says, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. He made known to us the mystery of His will. Now, the word mystery in Greek is mysterion, na ang ibig sabihin nito ay isang nakatago, hidden, unveiled, veiled, no? But ito pong veiled na ito, itong secret will ng Diyos, nais niya na i-unveil sa atin, ipaalam sa atin. The Bible is telling us that God
our Father has made known to us, has revealed to us the mystery of His will. Ipinaalam ng Diyos Ama sa atin yung hiwaga ng Kanyang kalooban. Ano itong kalooban ng Panginoon? Ano ba ibig sabihin ng will? No, the word will in Greek is telema. Sabihin natin telema. Actually, ang right pronunciation niyan is telema. No? Parang telma lang eh. Which means the determination, the desire, and the pleasure of God the Father. Pag sinabing kalooban ng Diyos, ibig sabihin ito yung kanyang determinasyon. Ito yung kanyang nais na mangyari. Ito yung kanyang pleasure. Ito yung kanyang kaluguran. Na ano yung kaluguran ng Diyos? Ano yung kalooban ng Diyos? Ano yung nais niya sa bawat isa sa atin na sumasampalataya, naniniwala kay Kristo? Ang nais niya ma-gather together in one. All things in Christ. No? Both which are in heaven and on earth. Sa Kanya. So ito yung nais ng Diyos Ama. Na lahat ng mga naniniwala kay Kristo, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay mapag-isa niya. Maging isang napakalaking pamilya na nagkakaisa kay Kristo. So yun yung kalooban niya. And verse 10, sabi rito ng Ephesians chapter 1, in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in one all things in Christ. Pag sinabing all things in Christ, lahat ng mga naniniwala, lahat ng sumasampalataya kay Kristo, lahat ng nasa langit at lahat ng mga nasa mundong ito na sumasampalataya kay Jesucristo. Pagdating ng itinakdang panahon, ang plano niya ay pag-isahin. Maging isa kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ito yung totoong pagkakaisa. Ito yung natawag na langit sa lupa. Ito yung diwa ng pagmamahalan. Ito yung diwa ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, pagkakaisa, kapayapaan sa pamilya. In the Amplified Bible, ganito ang sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 9 to 10. Kasi ina-highlights po natin, ina-expound po natin para maintindihan po natin itong series po natin. Okay? Na unang series po natin, He has chosen us before the beginning of time. Pinili ka ng Diyos, no? Bago pa man ang pasimula ng mundo. But of course, kaya lamang, may ibang tao talagang dinadivert ng diablo, dinidisip ng diablo para mahiwalay sa Diyos. But He has chosen us before the beginning of time. He has predestined us to adoption talagang. Ikaw ay nakatalaga na maging anak ng Diyos. He made us accepted in the beloved. Ibig sabihin, you are God's beloved, tinanggap ka ng Diyos, hindi ka nire-reject ng Diyos. Minsan feeling natin parang pinabayaan tayo, parang wala na tayong halaga sa Diyos. Feeling lang yon. Kaya nga minsan ang anak ko, pagka minsan sabi niya, feeling ko ganito. No, it's not your feeling. It's about your faith. It's about believing. Are you with me? Paniniwala, pananampalataya. And today, I will talk about this subject na He made us one together. Ito yung talagang purpose ng Diyos sa bawat isa. No? Of course, niredeem niya tayo, na nawala tayo, pero niredeem niya tayo. Kaya napakatindi ng redemption ng Diyos sa atin. At of course, tayo ngayon ay Kanyang pinag-iisa kay Kristo. Yun ang talagang perfectong layunin ng Diyos. Yung pagkakaisa sa Kanyang pamilya. So, in this verse, makikita natin, Ephesians chapter 1, verse 9 to 10, in the Amplified Bible, ganito sinasabi, He made known to us the mystery. In other words, He gave us the revelation, the understanding. Binigyan tayo ng pagkakaunawa tungkol sa hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang mabuting layunin na Kanyang nilayon kay Kristo. Verse 10, which regard to the fulfillment of the times, that is, yung tinatawag na fulfillment of the times, ito yung tinatawag na end of history. Sabi ng Amplified Bible, end of history, the climax of the ages. May katapusan ng lahat ng bagay at ang pagtatapos ay tayong lahat to bring all things together in Christ. Tayong lahat ay madala kay Kristo. Bawat pamilya. Bawat pamilya. Tatay, nanay, mga anak, madala kay Kristo sa katapusan ng panahon. All things will be summed up in Christ. Lahat ng bagay magtatapos kay Kristo. All things in heaven and all the believers will be gathered in Christ. That is the end of all things for the glory of God.
para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na maintindihan natin na minsan sinasabi natin para bang wala na bang katapusan ng problema ko, wala na bang katapusan itong mga paghihirap sa buhay. Hindi, may katapusan. Pansamantala lamang yan. But of course, kahit na may problema, may pagsubok, kasama mo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Amen? You see, ang kailangan lang natin is about right mindset. Set your mind on God's goodness, on God's love. Yes, may problema, may pagsubok. But do not dwell on the negative side of life. Dwell on the positive side of life. Dwell on God's goodness. So tingnan po natin yung sinasabi ng New Living Translation ng Ephesians chapter 1, verse 9 to 10. God has now, take note of the word, God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ. God has now, ngayon, ipinaalam na sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban tungkol kay Kristo. Kaya si Yesu Kristo, hindi po siya hiwaga. Yung kalooban ng Diyos, hindi na siya mystery. Hindi na siya mystic. Siya ay revealed will na ng Diyos sa atin. And verse 10, of course, to fulfill His own good plan, yung mabuti niyang layunin. Verse 10, and this is the plan. Ano yung plano? At the right time, He will bring everything. Sa takdang panahon, dadalhin niya lahat ng bagay together under the authority of Christ. Together forever under the authority of Christ. Everything in heaven and on earth. Lahat yan pag-iisahin niya. So tingnan natin yung glimpse nito sa scripture. Tingnan natin yung pinapakitang liwanag nito sa kasulatan. Philippians chapter 2 verse 9. Sabi diyan, therefore God also has highly exalted Him. Itinaas siya ng Ama, ang Panginoong Hesus, at binigyan siya ng pangalan na higit sa kanino mang pangalan. Remember, sabi ng Philippians chapter 2, verse 9, siya itinaas, higit sa kanino mang pangalan. Inilagay siya sa kanan ng Ama. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the age to come. So lahat ng pangalan nasa ilalim ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Napakataas ng kanyang pangalan. Verse 10, that at the name of Jesus, take note of that, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, every knee should bow. Lahat ng mga tuhod, luluhod, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, this day will come. Lahat ng tuhod na nasa langit, lahat ng tuhod na nasa mundong ito, sa ibabaw ng lupa, lahat ng tuhod kahit na nasa ilalim ng mundong ito, tinatawag na nasa impyerno, luluhod sila. The day will come. Lahat ng tuhod. Whether they like it or not, luluhod yung tuhod nila. Whether they reject Him or not, luluhod yung tuhod nila. Pero mas maganda dapat kung luluhod man yung tuhod mo kay Jesus, no, nasa magandang kalagayan ka. Hindi ka nandoon sa ilalim. Hindi ka naroroon doon sa impyerno. So, I'm saying, I'm telling you, I am preaching the good news that the day will come that every knee should bow of those in heaven and of those on earth, and of those under the earth, luluhod, and verse 11, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ipapahayag nila. Kahit ang demonyo, kahit ang masamang espiritu, ipapahayag niya na si Jesus ay Panginoon. Kahit yung mga taong nireject nila si Lord at ayaw nila kay Lord, ayaw nila makipag-isa kay Lord, ayaw nilang sumampalataya kay Lord, they will speak, they will confess that Jesus Christ is Lord. Pero mas mabuti sa atin na kinilala natin ng Panginoon, nakipag-isa tayo sa Kanya, sumampalataya tayo sa Kanya, para sa atin yung pag-confess na Jesus Christ is Lord, meaning He is the Lord of our life. He is the owner of our life. Amen? And we are with Him forever. At yun ang pinakamasaya, pinakamaganda, pinakamabuting buhay, nakasama natin si Lord forever. Kasama natin siya. So ito pa yung glimpse na talagang there will be a day or one day na lahat ng bagay titipunin, pagkakaisahin. Yun yung damdamin, yun yung kalooban ng Ama. Yun yung ini-impart ng Diyos Ama sa lahat ng mga tatay na ang desire ng mga tatay talagang ang kanyang pamilya buo, intact, nagmamahalan, nagkakaisa.
buo ang pamilya. Yun yung pinapasa sa atin ng ating Diyos Ama sa langit. Pangalawa, na isang glimpse na makikita natin itong tinatawag na 1 Corinthians chapter 15, verse 24. Sabi diyan, after that comes the end. Pagkatapos nun, darating na yung wakas. Darating na yung katapusan. Yung tinatawag na completion. When He hands over the kingdom of God to the Father. Na kapag kayong mga kaharian, no, yung kaharian ay ipapasa na ng anak doon sa kanyang ama after He is made inoperative and abolish every ruler and every authority and power. Talagang i-abolish ni Lord yung lahat ng government, lahat ng pamamahala, lahat ng kapangyarihan. The day will come. Mangyayari yan. It will come. Darating ang wakas, kanyang ibibigay ng kaharian sa kanyang ama, matapos niyang lipulin ang lahat ng paghahari, pamamahala at kapangyarihan. Verse 25, for Christ must reign as King. Ang Panginoong Jesucristo, siya ay maghahari bilang hari until He has put all enemies, hanggang sa ang lahat ng kaaway ay mapailalim sa kanyang mga paa. Na siya na yung may tinatawag na complete authority, sovereignty over all things. And verse 26, the last enemy to be abolished, ang huling kaaway na talaga namang lilipulin at wawasakin at tatapusin ay ang kamatayan. So, everything will be one in Christ. Lahat ng government, lahat ng dominion, lahat ng mga authority ay i-abolish niya. At that is the desire of the Father for all things to be one in Christ. Everything will be reconciled in Christ. Lahat ng bagay ay pagkakasundo kay Kristo. Lahat ng bagay i-restore o ipapanauli kay Kristo. Lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay pag-iisahin. Ito yung tatawag na kapayapaan, kagandahan ng buhay. Ito yung pangako ng Diyos na total unity, completeness of His blessing. You see, makikita natin sa context na ito na talagang mayroong tinatawag na pag-iisa o pagkakaisa. The question today is, what does it mean that all things will be one and united in Christ? Ano ba ibig sabihin ito na lahat ng bagay na ako ba ipagkakaisa ko kay Kristo? Ano ba ibig sabihin ng pagkakaisa? Ano ba ibig sabihin ng pagiging one at pagkakaisa o yung pagiging kaisa ni Kristo? Ano ba ibig sabihin ng pagkakaisa sa pamilya? Pagkakasundo sa pamilya. Paano ba magkakaroon ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamilya? Paano ba magkakaroon ng total unity even in the church? Una po, it means reconciliation. Sabihin natin, reconciliation. Ito po ay pakikipagkasundo kay Kristo. Kailanman walang kapayapaan, walang pagkakaisa, walang totoong pagkakaisa kung walang pagkakaisa o pakikipagkasundo kay Kristo. Are you with me? Kahit napapilitin natin ang magkaisa kayo, magkasundo kayo, o magtulungan kayo, o magmahalan kayo, hindi ito lubusang maganap maliban na magkaroon ng pakikipagkasundo kay Kristo. Amen? Ito'y pakikipagkasundo kay Kristo. Colossians chapter 1, verse 19, gito ang sinasabi, it pleased the Father that in Him, in Christ, all the fullness should dwell. Nalugod ang Ama na lahat ng bagay, minarapat niya na lahat ng bagay, o yung kalikasan niya ay manatili sa anak. Manatili kay Kristo. And verse 20, take note of this, mga kapatid. And by Him, by Him, sa pamagitan ni Kristo, by Him all things, by Him to reconcile all things to Himself by Him. Kumbaga nakasandwich kay Kristo. Siya yung nagsusustain, siya yung source, siya yung pinagmumulan ng pagkakasundo, siya yung pinagmumulan ng pagkakaisa. And by Him to reconcile sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos ng lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Makamtan ng kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus. Kaya yung pagiging isa ng isang pamilya, pagkakaisa, o pagiging kaisa ng bawat isa ay sa pamamagitan ng pakikipagkasundo kay Kristo.
sapagkat siya ang dahilan upang magkaroon tinatawag na reconciliation. I'm here because of Christ. I love my family because of Christ. Because of Him. Siya ang solution sa isang pamilyang nagkakaisa, nagkakasundo. Kapag ang tatay nakipagkasundo kay Kristo, praise the Lord for that. Masaya ang pamilya. Kapag ang nanay nakipagkasundo kay Kristo, masaya ang pamilya. Ganon din ang mga anak. And that is the desire of the Father for all of us to be one in Christ. Amen? Can we give Him the praise? Praise the Lord. Kaya nga, lahat ng bagay, sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, of course, maging sa langit, sa lupa, ay pagkasundo sa Kanya, makamtan ng kapayapaan. Take note of that. Having made peace, magkaroon ng kapayapaan sa pamagitan ng inialay na dugo, sa pamagitan ng pagtagas ng dugo ni Hesus Kristo, sa pamagitan ng Kanyang kamatayan. Kaya sinasabi natin, in creation, nagsalita lang ang Diyos, nalikha na ang lahat ng bagay. But in redemption, He gave the life of His Son. Without shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Kaya mayroong kapatawaran kasi mayroong pagtagas ng dugo. Mayroong recognition ng pagtagas, kaya mayroong reconciliation. Amen? So that is why, because we are reconciled, nang tayo sumampalataya kay Hesus Kristo, naging kaisa tayo ni Hesus Kristo, and of course, nakipagkasundo ka sa Kanya, kasi kapag isang tao nakipagkasundo kay Hesus Kristo, binibigyan niya ng ministry. Ano yung ministry na yon? Yun yung ministry ng pakikipagkasundo. Tingnan po natin yon. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Now all things are of God. Ang lahat ng bagay galing sa Diyos. Siya ay nakipagkasundo sa atin sa pamagitan ni Hesus Kristo. Ibinigay niya sa amin, ibinigay niya sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo. Kaya walang unity kung walang reconciliation. At ang Diyos gumawa ng reconciliation sa atin. Ang Diyos nakipagkasundo sa atin at ang Kanyang ibinigay sa atin bilang paraan ng Kanyang pakikipagkasundo ay si Hesus Kristo. Upang sa pamamagitan ni Hesus Kristo ay magkaroon ng tinatawag na pakikipagkaisa o pakikipagkasunduan sa pamilya. Kasi ngayon, kahit anong celebrate po natin ng Mother's Day, ng Father's Day, ng Christmas Day, ng New Year's Day, kung walang total reconciliation kay Jesus Christ, lahat yan useless. Are you with me? Walang kabuluhan yon. No? Konting kasayahan lang, konting kainan lamang, konting inuman lamang, pagkatapos nun, away na uli. Yun yung mundo natin. Kaya nga salamat sa Diyos, ibinigay niyang Kanyang anak na si Hesus Kristo na ang Kanyang layunin makipag-isa sa atin at magkaroon ng pagkakaisa sa Kanyang pamilya. Amen? Magkaroon ng reconciliation sa pamilya. And God has given us the ministry of reconciliation because of Jesus Christ. Verse 19, sabi yan, that is that God was put in Christ reconciling the world to Himself. Na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanglibutan sa Kanya. Ipinagkasundo ang mga tao sa Kanya. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo magkaroon ng kasunduan sa Kanya. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Magkaroon tayo ng pagkakaisa sa Kanya. So ang Diyos ang gumawa ng paraan na yon. Ibinigay niya ang Kanyang sarili, ang Panginoong Jesucristo, at hindi binilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. You see, God is not looking after your sin. He's looking after His forgiveness. But of course, you must ask for forgiveness. And because of that, hindi binilang sa kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. So He has committed to us the word of reconciliation. So being one with God, no, what does it mean? It means reconciliation in Christ. Pakikipagkasundo kay Kristo, and because of that, He has given us the ministry of reconciliation, and He made us as an ambassadors or representatives of Christ. Verse 20, sabi rito, now then, we are ambassadors of Christ. As though we are pleading through us, God were pleading through us, we implore you, kami ay nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Na ang mga tatay makipagkasundo sa Diyos, sa mga nanay makipagkasundo sa Diyos, sa mga anak makipagkasundo sa Diyos upang magkaroon ng tinatawag na totoong kapayapaan at pagkakaisa sa pamilya. Because without Christ, we are nothing.
Kahit anong celebration natin, kahit anong mga pagtitipon, kahit anong mga gathering, kahit na gaano pa kasarap ang mga pagkain at masasarap ang mga inumin at talagang magaganda yung mga awitin. Nagkasayahan lahat pagkatapos noon kung walang reconciliation kay Kristo, kung walang pagkakaisa kay Kristo, walang pakikipag-isa kay Jesucristo, walang kapayapaan. And praise the Lord, He has given us this reconciliation. Amen? Binigay niya sa atin yun. Ang Diyos nakipagkasundo sa atin. Yun ang ibig sabihin ng pagiging isa. Yun ang inais ng Diyos na lahat ng bagay sa langit at sa lupa maging isa. Kanino? Kay Kristo. Sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi siya yung nagbayad ng halaga. Ibinigay niya, binuhos niya ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, binigay niya sa atin upang tayo po'y maipagkasundo sa Diyos. Ganong kanya kamahal. Ganong katindi ang pagmamahal niya saya. Merong isang tao nga sinabi niya, paano ko malalaman, no? Kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Paano mo malalaman yan? Simple lang. Makita mo lang ang krus. Doon sa krus may namatay para saya. At kung gaano kalaki ang kanyang pagmamahal sa iyo, ganun din kalaki yung kanyang nais na makuha sa iyo. Kasi katulad nga ng isang babae na isang araw bumisita sa Panginoong Hesus na siya ay talagang yung paa ng Panginoong Hesus ay kanyang nilinis ng kanyang luha. Binasa niya ng pabango. At ang Panginoong Hesus lumapit doon sa katiwala. Sinabi niya kay Simon na katiwala nung okasyon na yan. Sabi niya, Simon, kung ikaw ba ay magpapatawad sa isang tao, sino ang higit na mas magmamahal sa iyo? Yung pinatawad mo ba ng 50 o yung pinatawad mo ng 500? Sabi ni Simon, Panginoon, yun na pinatawad mo ng 500. Yun yung higit na magmamahal sa iyo. Kasi ang laki ng pagpapatawad mo sa kanya. Sabi niya, the same din sa babaeng ito. Ang tindi ng kanyang pagmamahal. Kasi ang tindi ng kanyang naging kasalanan, kaya siya pinatawad. Kaya nagkaroon ng pakikipagkasundo. You see, ganun ang Panginoon sa atin. God wants us to be reconciled to Him by means of coming to Him. So, yun pong ang nais na ipaunawa sa atin. To be one in Christ, it means to be reconciled in Christ. And second, it means restoration of all things in Christ. Yung pagpapanumbalik sa Kanya. Acts chapter 3, verse 19. Sabi diyan, repent therefore and be converted. Magsisi kayo upang kayo ay makabalik. To repent means to turn away from sins and to be converted to Him. And sabi niya, that your sins, ang iyong kasalanan, ay mapawi. Kaya kahit na gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao, kahit gaano katindi ang kasalanan ng isang tao, kapag siya ay nagsisi at bumalik, siya ay patatawarin. Amen? There is restoration because God wants us to be united to Him. It says, repent therefore and be converted, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan upang mga panahon ng kaginawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Hindi natin na-highlights ang kasalanan, ina-highlights natin dito yung pagbalik sa Diyos, yung pagpapanumbalik, mapawi ang kasalanan. And of course, God is talking about here in this verse about restoration. Verse 20, it says, that He may send Jesus Christ who was preached to you before, upang Kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo. In verse 21, it says, whom heaven must receive until the times of restoration of all things. Na ang Panginoong Hesus ay tanggapin ng langit upang maganap ang tinatawag na pagpapanumbalik ng lahat ng bagay na sinasabi ng Diyos ng una sa pamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. You see, this is the desire of God, the determination, the purpose of God, the pleasure of God the Father to be one in Christ.
Meaning to be reconciled in Christ. Makipagkasundo kay Kristo. At upang magkaroon tinatawag na restoration, pagpapanumbalik. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ay ipinangaral ng mga propeta, ng mga nauna, at sinasabi na there will be a restoration of all things. Magkakaroon ng restoration sa mga taong bumalik, sa mga taong nakipagkasundo sa Kanya. You see, to be one in Christ, to be united with Christ, ito yung Kanyang prayer. Ito yung Kanyang panalangin. Ito yung Kanyang desire. Nais niya ang bawat pamilya, ang bawat isa, ay united sa Kanya. John chapter 17, verse 9, ganitong sinasabi, Jesus is praying for us. I pray for them. Jesus is telling us, I pray for them who believes in me. I do not pray for the world. Hindi na nalangin ng Panginoong Hesus sa mundo, but for those whom you have given to me. Ang bawat isa po sa atin ay ibinigay ng Ama kay Jesucristo. Hindi aksidente na ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi aksidente na ikaw ay naniwala at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi aksidente yun. Because from the beginning of time, God has chosen you. Pinili ka na. But of course, merong deception. Ang kaaway lagi nang dideceive. Ang kaaway lagi kanyang idadivert doon sa purpose ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan mo, may plano ang Diyos sa iyong buhay. At ang plano niya ay para sa ikabubuti mo, hindi para sa ikasasama mo, magkaroon ka ng magandang kinabukasan sa Kanya. Yun yung plano ng Diyos sa iyo. Even from the beginning of time. Pinlano ka na niya. Kaya hindi ka aksidente. Kung nahiwalay ka ng daan, nagkaroon ng problema sa iyong buhay, gawa ng kaaway yun, atake ng kaaway yun. Because we are in this battle called spiritual war, spiritual battle. We battle, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Ang kaway natin, mga masamang espiritu eh. Sila, ang nais nila, wasakin ang buhay mo. Bakit? Kasi sira na, wasak na ang buhay nila. Darating na yung isang araw ng judgment sa kanila, sa masasamang espiritu. Kaya pinipilit nilang sirain at wasakin ang buhay ng isang tao. But take note of this. God has a plan for you. He has a purpose for you. He wants you to be united, to be one in Christ. He wants you to be reconciled in Christ. He wants you to experience that restoration. He wants you to be restored in Christ. Mapanumbalik ka kay Kristo. Bakit? Kasi mahal ka niya. Amen? Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kailanman ang Diyos hindi nag-isip ng masama sa iyo. Even ang Panginoong Hesus, siya nanalangin sa Ama. Gaya ang sinasabi rito, I pray for them. Dinadalangin ko sila. I do not pray for the world. Kasi ang mundo natin patungo na sa kapahamakan. Ang pinapanalangin niya yung mga taong sumampalataya sa Kanya, yung mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya. Ikaw ay ibinigay ng Ama kay Jesucristo. Ikaw ay para kay Jesucristo. Ikaw ay para sa forever together in Christ. Amen? And verse 10 sabi rito, all mine are yours. Sabi ni Kristo, lahat ng akin ay sa iyo. Lahat ng iyo ay akin at iluluwalhati ako sa pamamagitan nila. You see, through you, sa pamamagitan mo, naluluwalhati ang Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Sa pamamagitan ng iyong paggawa ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng pag-awit, ng pagsamba sa Kanya, ang Diyos naluluwalhati sa iya. Amen, di ba tayo, mga tatay tayo, mga magulang tayo, natutuwa ka yung anak mo maliit, di ba? Nung natuto nang magsalita yung anak, ay, ang anak ko nagsasalita, natutuwa ka. Di ba? At minsan nagagalit ka pag narinig mo, anak mo nagmura, ay, anak ko nagmumura, tigil mo yan. Di ba? O kaya ang anak mo nakapanakit ng kapwa, di ba? Napapagalitan mo. O kaya pag hindi sumusunod. Kasi tatay tayo, nanay, magulang tayo, nanay ka, natutuwa ka sa anak mo na gusto mo lumaking mabuti, maganda. The same with God, our Father. Natutuwa siya kapag ikaw ay nasa church, umaawit ka sa Kanya, nagpupuri ka sa Kanya. Natutuwa siya na nakikinig ka ng salita ng Diyos. Natutuwa siya na kasama ka sa cell group. Naluluwalhati ang Diyos na ikaw ay kaisa sa pagsamba sa Kanya. Amen. Kaya pakisabi sa katabi mo, salamat nandito ka. Pakisabi sa kanya, next time ulit ha. Lalo na sa bisita natin, next time ulit. Alam mo, love ka ni Lord. Di mo lang alam yung pero matindi pagmamahal ni Lord sa'yo.
Sapagkat may plano siya sa iyong buhay at ang plano niya ay magandang kinabukasan para sa iyo. Purihin ang Panginoon. So sabi rito ng verse 11, sabi ni Lord, now I am no longer in the world, but these are in the world. Wala na ako sa mundo, sabi ng Panginoong Isus. Pero itong mga sumampalataya sa akin, sabi niya, amang banal, Holy Father, keep them through your name, those whom you have given me, that they may be one as we are. Kaya nga whether you like it or not, iniingatan ka ng Diyos. Iniingatan ka niya. May mga pagkakataon, muntik ka na masagasaan, iniingatan ka, pinapadalhan ka ng kanyang anghel para mailayo ka sa disgrasya. Minsan maiba ka ng daan, no? Mapupunta ka doon, pero ibabalik ka niya sa tamang daan. Kasi yun ang purpose ng iyong buhay, yung tamang daan na na kay Kristo ka. Sapagkat si Jesus ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Yun ang nais ng Diyos sa iyo. Ingatan ka niya, samahan ka niya. Samahan ka niya kasi nais ng Diyos intact yung family mo. Buo ang family na nanduroon ka, kaisa ka sa Kanya. Kaya nga minsan kahit nagtatrabaho sa malayo, babalik. Di ba? Saan ka man naroroon, babalik ka rin. Di ba? Babalik ka din. Di ba? Babalik ka para maging kaisa mo ang pamilya mo kasi yun ang nais ng Diyos sa iyo. Amen? Yun yung panalangin ng Panginoong Isus. Ingatan ka niya. Yun yung purpose ng Diyos. Nalulugod ang Diyos na buo ang pamilya. And verse 17, chapter 17, verse 20, sabi niya uli sa pangpanalangin niya, this time, hindi na po sa believers, kundi naman doon sa mga sasampalataya. Ano purpose niya? Pagkikipag-isa pa rin sa Kanya. Pagiging kaisa pa rin niya. Kasi yun yung ultimate goal ni Lord. For us to be one and united in Christ. For us to be conformed into the image of Christ. Lahat tayo maging kamukha ni Kristo. Amen? Kasi kung sino yung lagi mong kasama, nagiging kamukha mo. Pag kasama mo si Lord, nagiging kamukha mo siya. Kapag kasama mo yung kapitbahay ni Lord, iba na yun. Diba? So dapat kung sino yung si Lord sa buhay mo, siya yung dapat mong kasama. Kasi yung ultimate goal niya sa iyo. For us to be one and united and to be conformed into His image. Verse 20 ng John 17, sabi niya rito, I do not pray for this alone. Sabi niya, hindi lang ako nananalangin. Hindi ko lamang sinasabing ingatan mo yung mga mananampalataya, yung mga sumasampalataya, but for those who will believe in me. Kundi sila rin na mananalig sa akin. Sabi niya, sila rin na sasampalataya sa akin. Pinapanalangin ko sila. Ano yung purpose niya? Ano nais ng Panginoon? Verse 21, that they all may be one. That is the determination, the purpose, the desire, the pleasure of God for us to be one in Him. One with Christ. Kasi kapag tayo kaisa ni Kristo, tandaan natin, buo ang pamilya. Pinagpala ang pamilya. Masaya ang pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. That they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Na ang mundo ay maniwala na isinugo mo ko. Sabi niya, maging isa sila sa atin, kung paanong ikaw ay nasa akin, ako'y nasa iyo, gayon din maging isa sila sa atin. It's about a sharing of life. It's about impartation of life. That the life of God, the life of Jesus becomes our life. Maging buhay natin. Yung pananampalataya niya, maging pananampalataya natin. Yung pag-ibig ni Kristo, maging pag-ibig natin. Kaya napakaganda ng nakaisa ka ni Kristo. Kasi kung ano si Kristo, yun yung magiging ikaw eh. Kung si Yesu Kristo nagmamahal, yung pag-ibig niya nararanasan mo. Kung si Yesu Kristo ay mabuti, yung kabutihan niya ay nararanasan mo. Amen? Kaya wag nating bibigyan ng pagkakataon ng dyablo sa buhay natin. Don't give the devil a foothold in your life. Because when you have given him that foothold, kapag binigyan mo siya ng foothold, it will become a stronghold. At kapag merong stronghold, mga kapatid, makinig kayong mabuti, merong strongman.
Yung strong man na yun yung nagko-control, magdo-dominate sa pamilya, kaya may mga pamilya na talagang sinisira, sinawasak. May mga paglilingkod na winawasak kasi merong strong man. Kasi merong stronghold. Bakit merong stronghold? Kasi binigyan natin siya ng foothold. Don't give the devil a foothold, an entry point, an opportunity in your life. Huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataon. That is why we need to command him, to cast him out sa buhay natin. Don't forget, we are still in this battle. Kaya nais ni Lord, tayo sa Kanya. Huwag tayong mahiwalay sa Kanya. United tayo sa Kanya. Maging kaisa tayo niya. Maging yung buhay niya nasa atin upang tayo po ay maging kaisa niya. At hindi lamang yung life niya, hindi lamang yung love niya, hindi lamang yung faith niya, hindi lamang yung goodness niya. Verse 22, yung glory niya. Take note of the glory. Yung glory na yan, ito yung kaningningan ng Diyos. Ito yung kagandahan ng Diyos. Ito yung majesty of God. The brilliance of God. Everything of God's goodness. Everything of God's fame. It is His glory. Sabi niya rito, verse 22, and the glory which you have given me, I have given them. Binigay niya sa mga sumasampalataya sa Kanya. For what purpose again? That they may be one just as we are one. Na sila ay maging kaisa natin upang katulad natin na iisa. In verse 22, in them, I in them, and you in me, that they may be made perfect in one. Ako'y nasa kanila, ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na sinugo mo ako, at sila'y minahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. You see, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal niya, it is sa pamamagitan ng pagiging isa sa Kanya. Mga kapatid, this is the desire of God, the purpose of God. And as we celebrate Father's Day, as we celebrate every occasion sa buhay natin, take note of this. Just be one with God. Meaning be reconciled with Christ. Be restored with Christ. Because the day will come. The day is coming. And that day is all things will be one in Christ. I-practice na natin yan. I-practice na natin sa ating everyday life yung pagiging kaisa ni Kristo. I have this question right now, and I want to say this particularly sa mga wala pa kay Kristo. O maaring na kay Kristo ka na pero hindi ka pa sigurado. God is giving you this assurance. Where will you be in the next life? There will be next life. Ang lugar mo ba ay doon sa glory ng Diyos? O doon sa tinatawag na place of sufferings? Mga kapatid, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sumasampalataya ka sa Diyos, but if you still continue in living in sin, it will be a dangerous life. Mapanganib na buhay yan. Kaya nga, ang message natin ngayon is for us to be one, to be united in Christ. Huwag nating hayaan na tayo po ay mahiwalay kay Kristo. Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong atake ng diablo sa iyo. Ako, ang dami kong atake ng diablo sa akin. Huwag nating kalilimutan, laging merong labanan between God and evil. And the devil wants the souls of men, your soul, to be in hell. But God wants you to be with Him, to be in Him, to be in Christ, to enjoy the goodness of God forever. Kaya nga merong sinasabi ang Panginoong Hesus sa John chapter 6, verse 37. Sabi niya, all that the Father gives me will come to me. Lahat ng binigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin.
At ang lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Take note of that. The one who comes to me, I will by no means cast out. Hindi ko itataboy ang lumalapit sa akin. Sabi niya, verse 38, For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Hindi ako naparito, sabi ng Panginoong Hesus, upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, kalooban ng Ama. And verse 39 sabi niya, ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin, na sa lahat ng binigay niya sa akin ay huwag kong iwala. Yun ang kalooban ng Diyos. At muli kong buhayin sa huling araw. That is the will, the pleasure, the purpose, the determination of God, na lahat ng lalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya, hindi niya iwawala, kundi Kanyang bubuhayin. There will be a resurrection. At mapalad, sabi ng Revelation chapter 20, mapalad ang magiging kasama sa unang pagkabuhay na muli. Sino sila? Sila yung mga na-reconcile kay Kristo. Sila yung mga na-restore kay Kristo. Na kapatid, this is the good news. This is the desire of God. For you to be one united in Christ. Maging kaisa ni Kristo. At kapag ikaw kaisa ni Kristo, kasama ka ni Kristo, si Hesus Kristo, ang Panginoong Hesus, naghahari sa iyo. Praise the Lord. Masaya ang pamilya. Pinagpala ang pamilya. Sapagkat mayroong pagdaloy ng kabutihan ng Diyos. Nababalam yung blessing, nababalam o natitigil yung pagdaloy ng pagpapala ng Diyos. Actually, ang totoong pagpapala ng Diyos, yung kapayapaan ng puso. Kapayapaan ng isipan. Ang pagpapala ng Diyos, yung kabutihan niya sa buhay natin. Yung material things, secondary na lang yan, mga kapatid. Ang pinakamatinding pagpapala ng Diyos, yung kanyang pag-ibig na sa atin, yung kanyang kapayapaan na sa atin, yung kanyang kagalakan na sa atin. Kasi maraming tao gusto maging masaya. Pero hindi nagiging masaya. Bakit? Kasi wala si Kristo sa kanila. We have the good news. Sabi ni Jesus, hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Hindi ko iwawala ang mga binigay sa akin ng Ama. Tandaan mo kapatid, ang bawat isa sa inyo ay ibinigay ng Diyos Ama kay Hesus Kristo upang makasama ng Panginoong Hesus for eternity. Together, forever, in Christ. Amen? Let's pray. Lord, salamat po Panginoon. Salamat sa iyong salita. Thank you, Lord, for your word today. As we celebrate the Father's Day, as we appreciate and recognize the fathers in this place, we want the love of the Father. We want the goodness of God, the desire of our Father in heaven to be in our lives, to be in our hearts. Thank you so much, Lord. Mga uloy na kayo ko, mga matay na kapikit. Again, just want to tell you this, you are God's beloved. Hindi nagbabago yun. Pinili ka niya, you have been chosen, hindi nagbabago yun. You are predestined to adoption, hindi nagbabago yun. Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Hindi nagbabago ang pananaw ng Diyos tungkol sa iyo. Hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Ang nagbabago ay ang tao. Nagbabago tayo sa pagtingin natin sa buhay. Nagbabago tayo sa pananaw natin sa buhay. Mas tinitingnan natin ang mga negatibong bagay sa buhay natin. Kapatid, ang mga salitang ito ng Diyos sa ating buhay ay pagpapaalala na ikaw ay manatili sa Diyos. Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng diablo sa iyong buhay. Because when you give him a foothold, it will become a stronghold. And when it becomes a stronghold, the strong man will dominate and control your life. That strong man is the evil spirit. And in the name of Jesus, lapit ka kay Lord. Hindi ka niya itataboy. Amen. Praise the Lord. Habang mga uloy na kayo ko, mga matay na kapikit, kapatid, mahal ka ng Diyos. Hayaan mong si Hesus Kristo maghari sa puso mo. Nais niya
Maghari sa iyong buhay. Kapag naghahari siya sa iyong buhay, maghahari siya sa iyong pamilya. At kapag naghahari siya sa iyong pamilya, maghahari ang pag-ibig ng Diyos sa iyong pamilya, maghahari ang kapayapaan ng Diyos sa iyong pamilya, maghahari ang kagalakan ng Diyos sa iyong pamilya. Sa iyo magsisimula, ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Kaya kung wala pa si Jesucristo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kaibigan, kapatid, sundin mo lang ang panalangin na ito. Makipag-isa ka sa Kanya. Sabihin mo lang ang panalangin na ito. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, naniniwala ako sa iyo. Sumasampalataya ako. Namatay ka para sa aking mga kasalanan. Tumagas ang iyong banal na dugo para sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako, Panginoong Hesus. Baguhin mo ang aking puso, baguhin mo ang aking buhay. Nais kong makipag-isa sa iyo, Panginoong Hesus. Nais kong maging kaisa mo ako, kaisa mo ang aking pamilya, upang ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan ay manahan, sumagana sa aking buhay, sa aking pamilya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord.